Hello, hello, Libra Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for July 2026. Alamin po natin naghihintay para sa inyo. Let's begin, let's begin. Pero siya nga pala, ihanda mo na ha ang yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan nyo po yan. At sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the month. Ooh, beautiful, beautiful. Siya nga pala mga Libra, maraming salamat sa lahat po ng mga hindi nag skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. So sa mga new subscribers natin, hello po. Welcome po sa ating channel. Continue supporting and loving our readings, okay? And please po, wag po kayo mag-skip ng ads. Malaking tulong po sa akin yan. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Death card. Lovely, lovely, lovely. Huwag mo siyang katakutan. Ito ay senyales ng pagtatapos at bagong simula. Okay? Congrats, congrats ha. Ngayon pa lang. Sabi nito, kung ano man yung kaputol-putol na parang na-realize mo, ay, i-end ko na yan. Ay, ayoko na yan. Ay, bitawan ko na to. Ito yung month na yan, no? So congratulations, nakabitaw ka na, nakaalpas ka na, at panahon na para sumugod sa mga bagong bagay, maabot yung mga bagong bagay, at sumibol ulit yung araw sa buhay mo. Partneran natin ng Cosmic Energy card, Peace. Find inner peace in the moments of stillness. Panahon daw to para maging payapa na yung puso mo sa pagbitaw or sa pag-end ng isang bagay na alam mong okay na, ending na yun, tapos na yun, move on na ako para malasap ko naman yung ginahawa sa mga bagong bagay. Congratulations, okay? Especially here in your core energy, super excited ako dito, you have the Chariot card. Ang sabi niya, panahon na daw para umabante tayo sa mga bagong bagay. Tingnan mo siya, yung nasa likuran niya mga castles, di ba? Yun ay representasyon ng lumang buhay mo. Bibitawan mo na yung luma mong kinagisnan or ginagalawan or parang feeling mo tinali ka ng mahabang panahon ng lugar na yon. Eto ka, umaabante ka at sumusulong ka sa new journey. Talagang nag-end yung past at sisimulan mo na yung makabago para sa'yo. Halimbawa, pupunta ka na sa bagong trabaho, bagong lugar, bagong pangarap, bagong career path, or meron kang ia-apply na bagong atake sa ginagawa mo, ganyan. This move forward ang talagang tunay na magpapa-asenso para sa'yo. Okay? Hindi mo kailangang makontento sa kakarampot. Hindi mo kailangang magtiis sa isang bagay na alam mong walang dulot ng payapa. Kung alam mong restless na yung feeling mo at parang hindi mo na kaya dyan or panahon na para bumitaw, i-honor mo yun. Because that is your body and spirit guides telling you na parang, huy, hindi na tayo para dito. We must end this and start a new journey kung saan mas payapa, mas masaya, mas panatag ka. Okay? Chariot card, the Two of Wands. Yes, 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 yes. Kung ano yung sinabi ko kanina, yun yun. Very, very clear. Parang kinonfirm lang talaga sa atin ng yung spirit guides na panahon na para makita mo yung lawak ng mundo. Huwag kang magtiis sa isang kakarampot. It's time for you to charge forward, take a risk, at pumasok ka sa mga new territory, new experiences na hindi mo pa nagagawa before. It's all about you getting out of your comfort zone, laban bira. Nasa kamay mo ang manibela para dumiretso sa ganda ng buhay. Okay? So, mga Libra, payo sa'yo ay pagplanuhang mabuti itong andar na ito. Huwag kang bibira ng pabara-bara lang ha. Kailangan dito kalkulado, na pag-isipan, na pagmuni-munihan para maganda ang andar mo. Okay? Malinaw yan. So, ano po yung mga wish nyo na balak mong dumapo sa'yo this July? Meron ka bang hinihiling na sabi mo, please Lord, this July ibigay mo? Comment down below, i-manifest natin yan. Darating yan para sa'yo. Okay?
In the area of what you need to focus on, meron kang the Lover's card. Si Lover's card, sabi dito, yung mga relasyon sa paligid, this month dapat daw ay medyo bigyan mo ng oras. Okay? Meron kang mga ugnayan na dapat mo nang tapusin. Halimbawa, plastic na kaibigan or um, lover na medyo parang hindi na kayo nagkakaunawaan. Kung balak mo nang tapusin ang relasyon dyan, i-let go mo na. Because nakita ko yung cloud dito eh. Nakita ko yung labo. Nakita ko yung wala kayong ugnayan na. Dahil para magkaiba na kayo ng gustong gawin. At ikaw gusto mo na mag-charge forward on something na alam mo makakabuti para sa'yo. So, kung ito ay tungkol sa paglaya mo, Libra, sa isang relasyon, naramdam ko dito na nakatadhana yan dahil meron kang higher purpose. Meron kang higher goal na maaabot mo lang kapag nabitawan siya. Parang ganun eh. Certain Libra yan na hindi para sa lahat to ha. Hindi para sa lahat. Merong isang Libra dyan na talaga namang magulo na yung relasyon at kailangan ng i-end para makaabante ka na sa plano mo. Parang ganyan. Okay? But, for other Libra, sa ibang Libra naman, nakita ko dito na kailangan malinaw sa isip mo ha, kung ano ba talaga yung gusto mo at ano yung balak mong panindigan from now on. Meron kang tatapusin talaga at yung bagong yayakapin, kailangan dyan ng commitment para nang sa ganun magkaroon siya ng pangmatagalan na epekto para sa'yo. Kailangan you need to ask yourself ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang pipiliin ko? Ano yung papanindigan ko? At kailangan hindi ko to pagsisihan moving forward. Kaya ngayon pa lang dapat sigurado ka na or kahit paano gets mo na kung ano yung kaibig-ibig na handa kong kapitan for a long time. Lovers, the Queen of Swords, yes. Queen of Swords talaga, doon sa kanina, yung Libra kanina na parang talagang magde-decide ka na eh. Gusto mo na siyang bitawan, gusto mo na siyang iwan eh. Kasi naman yung Libra na yan, nako, pasok na pasok yung energy mo sa ating reading. Talagang you are now standing up for yourself. Magkasalita ka na, sabi mo, ayoko na, bibitaw na ako, mag-move on na ako. I need to make a choice for myself. Yun. In-end mo yung relationship, sabi mo, ayoko na, magulo na mahirap na Parang puro toxicity lang at saka stress ang dulot mo sa akin. Tatayo na ako mag-isa, lalarga na ako. Okay? Good luck sa'yo sa Librang yan na nakapasok yung kanyang energy dito. And I wish you well. Kayang-kaya mo yan, bumangon ka. You are strong beyond measure and you are better than before. Okay? Sa ibang Libra naman dyan na hindi love life yung problema ngayon, kitang-kita ko dito na a-action ka na tungkol sa mga choices mo and you are now trying to make sense kung ano ba yung halaga nito, kung ano yung malabo ha, parang aasikasuhin mo para luminaw, para meron ka ng mapanghahawakan, ganyan. So, a clear mind will end kung ano man yung kalituhan or problema sa mga choices mo ngayon. Congratulations, okay? So, Libra, ano po yung birthday ninyo? Comment down below para ma-activate sa'yo tong reading na ito. Okay? In the area of what you need, meron kang the Six of Wands. Ang kailangan mo dito, focus, focus, focus sa mga bagay na gusto mong ipanalo ngayon. Alam ko marami kang mga tao sa paligid mo, nagdi-dictate sa'yo kung ano yung dapat gawin, kung ano yung mali, kung ano yung pangit, at medyo nakaka-pressure. Pero sabi dito, kailangan mong tanggalin sa isip mo yung dikta ng iba. And mag-focus ka lamang doon sa mga bagay na alam mong may potential para sa'yo. No? Ipanalo mo yan, itawid mo yan, ituloy mo yan, hanggang sa makuha mo yung matamis na bunga. Okay? Nakita ako dito ng teacher na naghahanap makapasa sa isang public school. Maaring ikaw ito, sabi niya mag-focus ka lamang sa goal mo, ituloy mo yan, huwag kang panghinaan ng loob, makakahanap ka rin ng public school para sa'yo. Okay? Just relax. Sabi rin dito, magaling ka, angat ka sa iba. Para sa ibang Libra to ha, you are on the spotlight. Malaki ang tsansa mong manalo, matanggap, maaprubahan at mapili kahit pa marami kayo dyan. Ikaw ang chosen one. Okay? The Six of Wands, meron kang the Ace of Cups. Yes. Super saya ng puso mo. Walang pagsidla ng saya dahil akala mo olats na. Akala mo wala na. Akala mo
bokya na pero hindi. Panalo ka dito, no? Nakita ko rin na parang meron kang task, assignment, or leadership post. Sa'yo ibibigay eh. Parang sabi niya, oh, Libra, sabi ng boss mo, ikaw ngayon ang punong abala dito. May kaba-kaba konti, pero sabi mo, hindi, chance ko to. Opportunity ko ito. Kapag naipanalo ko to, alam ko na malaking reward to o malaking pagbabago sa career ko. Parang ganyan. So get that chance, ipanalo mo yan at walang pagsidlan ng saya ang mangyayari para sa'yo. Congratulations, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles dito, Libra, sabi niya, masyado kang nakahalukip-kip, masyado kang nag-iingat, masyado mong ino-overprotect ang sarili mo, kaya nahihirapan kang tapusin, bitawan, layuan, yung kabitaw-bitaw na. Sabi dito, let go. I-let go mo yung alam mong hindi na para sa'yo. Halimbawa, itong trabahong to na wala namang kontrata, maliit ang sweldo, toxic si boss, delayed ang sweldo, i-let go mo. Hanapin mo yung para sa'yo, parang ganyan. O kaya halimbawa, itong pangarap na ito, na pilit mong niyayakap pero in reality, wala ka nang mapuntahan sa pangarap na yun. Kailangan mong i-let go siya kasi kung para sa'yo talaga siya, babalik yan in different form. 'Di ba? So ngayon palayain mo ang sarili mo sa mga kumukulong sa'yo at sumubok ka naman, umabante ka naman. Panahon na para maka-experience ka ng mga bagong journey na maaaring magpa-asenso sa'yo. Kaya kung magkukulong ka lang dito, kasi ayaw mong magkamali, ayaw mong mag-fail, ayaw mong humawak ng obligasyon, naku, walang mangyayari. Kailangan ngayon, aabante ka for the stability of your life. Okay? The Four of Pentacles, meron kang the Ace of Wands. Si Ace of Wands, alam niya dito, meron kang idea eh. Sabi mo, may plano ako eh. May gusto akong gawin eh. Meron kang spark of excitement tungkol sa isang bagay. Pero takot kang gumalaw. Takot kang mag-try. Kasi nga, nasa comfort zone ka na eh. Maganda na yung pwesto mo sa feeling mo eh. Pero yung puso mo naganais pa ng meron pa akong itataas eh. Meron pa akong igaganda eh. Meron pa akong ibubuti eh. So, sayang tong idea na to, sayang tong planong to, kung takot kang gumalaw, kung takot kang mag-try. Sa panahon to para buksan ang sarili, maging confident ka sa plano mo para magkaroon naman siya ng positibong epekto para sa'yo. Okay? Importante yan. In your near future, heto ka with the Page of Pentacles. Naramdaman ko talagang umabante ka, tinulay mo itong planong ito, at nag-charge forward ka with a clear plan sa mga pagbabago or new territory or new experiences. At heto ka, hawak-hawak mo yung bagong biyaya. Hawak-hawak mo yung bagong opportunity. Takot ka, naiilang ka, sabi mo, paano ba to? Anong gagawin ko dito? Hindi ko sure, hindi ko sure. Sabi dito, i-prioritize mo yan. Yakapin mong mabuti. And then, pag-aralan. Nang sa ganon, makuha mo yung tamang ritmo, magets mo kung paano siya mapapadali, at kung paano siya suswak sa buhay mo ngayon. No? Ang tabayanan mo, mga 11 days, 11 weeks, or 11 months after watching this video, dadapo sa iyo yung chance na talagang tatahakin mo ngayon at kailangan alagaan mo yan. Patunayan mo sa kanila na ikaw talaga yung tamang tao na humawak nito at papalaguin mo to moving forward. Okay? Huwag kang matakot. May YouTube naman, may Google naman. Pwede kang magtanong sa mga tao sa paligid mo para magets mo yung paraan kung paano mo hahawakan yung bagay na yan. Page of Pentacles, the Fool card. Yes. Yes, you are now taking risk. Talagang bagong adventure to, kaya takot ka, nag-aalangan ka, natatakot ka, or naiilang ka. Dahil nga, teka, parang masyadong malaki to, or hindi to parte ng experiences ko, bagong bagay siya, kaya medyo naiilang ka. Pero sabi dito, go on lang with the adventure. Huwag kang matakot. This is your chance for something new, something big na maaaring magpatubo ng potensyal sa buhay mo moving forward. Halimbawa, natanggap ka na abroad, syempre bagong-bagong trabaho yan. Hindi mo kilala kung sino yung amo mo, hindi mo alam kung sino yung papakisamahan mo, hindi mo alam kung ano yung dadatnan mo doon. Pero ready ka eh. Ready ka sa challenge. Sabi mo, sige, gagawin ko yan. Susuungin ko yan, pero ngayon pag-aaralan ko. O halimbawa din,
In the near future, matatanggap ka na sa isang bagong kumpanya or bagong trabaho. Kahit na wala kang kaalam-alam dyan at bago ka lang dyan, pagtsatsagaan mong kilalanin or aralin lahat. Nang sa ganun, magkaroon ka ng magandang asenso moving forward. Okay? Relax. This is something new. A great future is waiting for you. Okay? In the area of your challenge, meron kang the King of Wands. Nako, sabi dito, minsan pinapanghinaan ka ng loob. Meron kang gustong gawin, meron kang mga ideas or plano, pero kulang ka sa alab, kulang ka sa fighting spirit or gutom or uhaw na maganap yung gusto mo. Okay? Ngayon, pinapayuhan ka, makinig ka sa mga payo sa paligid mo, makinig ka sa mga suggestions or kritisismo nang sa ganon magawa mo ng tama yung gagawin mo. Hindi pwedeng para kang hari na bawal kang sabihan, bawal kang bigyan ng opinion, bawal kang kausapin. Siyempre, hindi ka naman ganon, di ba? Kailangan matutunan mo ngayong buwan na to, Libra, na balansehin lahat-lahat para tama yung hakbang at maputol mo na yung mga maling pattern at magkaroon ka na ng kapayapaan sa puso mo about sa gagawin mo forward. Okay? King of Wands, meron kang the Eight of Wands. Yes, focus lang daw tayo sa isa. No? Marami kang gustong gawin, marami kang gustong madaliin, marami kang gustong matapos or mangyari na. Pero kakaisip mo ng sabay-sabay sa mga bagay na yan, lalo kang natatagalan, lalo kang nade-delay. Sabi dito, mag-focus lang tayo sa isa. Kung ano yung isang bagay na kayang-kaya mo naman na promising, posible para sa'yo, doon daw muna tayo mag-focus. Para nang sa ganun, meron namang nangyayari at merong patutunguhan yung ating effort at oras. Okay? Pero wag kang mag-alala, merong mabilis na bagay sa buhay mo ngayon kaya kailangan active ka. Either halimbawa, ngayong buwan na to, biglang darating yung result, biglang darating yung confirmation or magandang balita or magandang pagkakataon. Kailangan mabilis kang kumilos at matapang ka na aksyonan siya agad. Okay? Meron sa inyo babiyahe. May mga cards of pagbiyahe dito, kaya good luck and congrats sa mga biyahe mo. Meron ka palang 8-8 here. No, 8-8 is abundance and power. May power ka para panghawakan kung ano man yung mga development and mabilis na bagay this month. Okay? In your fortune, meron kang unknown territory. You are exactly where you need to be. Sabi dito, kung ano man yung pupuntahan mo, kung ano man tong changes and new birth or new things, nakatadhana yan. At karapat dapat mong puntahan itong mga bagong bagay. Okay? Panahon na for something new. Panahon na for a new chance, new opportunity. In your fortune, meron kang the Five of Pentacles. Palakpakan muna. Sabi dito ng yung spirit guides, ito na yung buwan ng pag-alpas mo sa struggle mo. Kung nag-i-struggle ka man sa pera, sa trabaho, sa career, or sa personal life, sa love life mo, halimbawa, nako, makakalagpas ka na dyan, magbabago na. Kinaya mo, bumangon ka, at talaga namang pinilit mong lagpasan yung mahirap na parte. This is all about you surviving the obstacle and winning the battle. Congratulations ha! Talagang ending of struggle and you are now rising up and doing better than before. Five of Pentacles, you have the Nine of Swords. Yes, talagang problema ito. Yung problema mong nagpahirap sa'yo, maaaring problema sa pera, sa negosyo, or sa project. Naku, lulusaw na yan at talaga namang aabante ka na. Ending na ng problem, ending na ng struggle. And meron ng peace in your heart and peace in your mind. Congratulations. In your divine messages, meron kang your dreams need a practical plan. O, yung mga lakad mo daw ngayon, itong mga planong ito, itong mga gagawin mong bago, kailangan practical daw ha. Ibig sabihin, kaya ng pera mo ngayon, kaya ng katawang lupa, kaya ng schedule, kaya ng budget. Okay? Kailangan practical para hindi ka naman mahirapan along the way. In the area of your divine messages, meron kang the Eight of Wands. Sabi dito, sumabay ka sa agos ng mga nangyayari. Hindi pwedeng pipigilan mo, kokontrolin mo, or pupuwersahin mo na hindi matapos yung katapos-tapos. Nag-e-evolve na ang buhay mo. Umaandar ka na. Kaya huwag mong pigilan yung agos ng tubig.
lalo ka lang mahihirapan. Okay? Kapag nandyan yung problema, aksyonan. Pag nandyan yung opportunity, yakapin. It's all about you not thinking too much pagdating sa mga dumarating. Kasi kapag masyado ka nagpa-delay, baka mapunta yan sa iba. Parang ganun eh. Kaya kailangan active ka, prepared ka, at handa kang sumuong sa kung ano man yung opportunity na dumarating para sa'yo. Okay? Eight of Wands, the King of Wands. Wow, binalik lang tayo dito. Magkabaliktad lang. Kung ano yung challenge mo, siya rin ang iyong advice. Sabi dito, magpakatapang ka sa mga dumarating. Hindi pwedeng patay-mali siya ka or takot ka laging sumubok. Bumibilis na yung development ng mga bagay-bagay. Kaya kung patay-mali siya ka dyan or um, kukupad-kupad ka minsan, ay nako, talagang walang mangyayari. Kailangan tayo ay active, go-getter, palaban, at hindi ka uurong sa mga dumarating para sa'yo. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards, meron kang firecracker, excitement. Nako, may exciting opportunity daw po na magpapaganda o uh, spark ng life mo this time. Okay? You also have dolphin, financial gain, usually coming from something you did in the past. Meron ka daw nakukuhang kapirahan or financial blessing mula sa mga inasikaso mo in the past. Halimbawa, huling bayad sa trabaho or nakabinbin na loan or meron kang komisyon or lump sum or bonus na ang tagal na delay ngayon, ibibigay na daw. Congratulations. You also have cat, a two-faced friend. Sabi ko nga kanina, kung parang meron ka ng lalayuan, meron ka ng tatapusin, meron ka ng bibitawan, isa ito sa mga two-faced friend mo. Kung ano naman yung ending ng pagkakaibigan, parte siya. Kikilalanin mo daw this month kung sino yung kaibigan na hindi talaga para sa'yo at hindi talaga siya kaibigan. You also have teapot, deep friendship with someone of the same sex. Meron ka daw kaibigan na talagang pareho kayo ng kasarian, na talagang swak na swak kayo. No? Ngayon, kapag nalantad sa buhay mo, yung two-faced friend, yung plastikadang kaibigan, bibitawan mo siya at mas ma-appreciate mo yung kaibigan na tapat sa'yo. Congratulations, okay? Ang outcome ni Libra for July papuntang August, the Sun card. Tapos na to. Wala na. Sun card na eh. Ibig sabihin, happiness, success, joy, paglaya, pagbitaw, paggaan, at talaga namang magandang resulta. After mong bitawan yung kabitaw-bitaw, after mong lumaya sa struggles mo at problems mo, heto ka oh, napakapayapa ng buhay. Yung dating problema, temporary lang yan, lilipas din yan. At napakaligaya ng buhay mo. Na-realize mo na nakalaya din ako, nakaabante rin ako, at mas maganda ang buhay ko ngayon. Parang ganon. Congratulations. Sun card, kung meron kang hinihintay na good news ha, this is your confirmation. Pasado, approve, makakalagpas, makakabiyahe na wala nang harang. Congrats po. Sun, the justice card. Yes, ikaw to. Pag lumalabas ka sa iyong sariling reading, ibig sabihin, napaka-powerful mo. Nako, bumabawi na sa iyo ang kapalaran, merong hustisya, nakita mo din lumiwanag din yung hustisya para sa'yo. Kung ano yung pinagkait, pinagdamot, or sinakripisyo mo before, ngayon babawi na si kapalaran, ikaw naman ang liligaya, ikaw naman ang lalaya, ikaw naman ang makakatanggap ng magandang resulta dahil dito. Patas na harvest mo yung good karma. Congratulations. Okay? So Libra, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo yung isang question mo na gusto mong maliwanagan ngayon. Inhale and exhale the answer to your question. You have Three of Pentacles, the Seven of Cups, and the Three of Wands. At the bottom, meron kang the King of Pentacles. Ngayon, gusto mong masiguro yung ganda ng isang bagay or yung konkretong aksyon para masiguro mong okay or successful yung isang bagay. Ayaw mong kumilos ng patalo, ayaw mong kumilos ng bara-bara, ayaw mong mag-fail, and you want assurance. You want na merong patutunguhan tong bagay na ito, kaya ka nandito. Now, this is something na maganda for you. Paunang mensahe sa'yo. Maganda tong bagay na to, maaring long-lasting, maaring permanente siyang mangyari para sa'yo. Ano?
Pero sabi dito, collective na Libra, sa question mo, kailangan talaga makitungo ka ng maayos sa iba para maganap itong bagay na ito. Hindi pwedeng nalilito ka. Hindi pwedeng hindi mo alam. Hindi pwedeng hindi ako sure. Hindi pwedeng meron kang iba't ibang ginagawa. Ang nangyayari, lalo kang nalilito, lalo kang nahihirapan kasi nga chaotic yung energy mo pagdating sa isang bagay na gusto mong maging solid, maging sigurado, maging matibay. Kaya make up your mind. Kailangan mong makipag-usap sa mga taong ito, maaring nasa kanila yung impormasyon para maliwanagan ka nang sa ganun makaabante ka na doon sa permanente or solid or siguradong bagay or tao sa buhay mo. Kailangan walang kalituhan, kailangan confirmed, kailangan buo ang loob, buo ang isip. So now, collaborate with these people. They are God's sent na regalo sa'yo para magkaroon ng kaliwanagan itong gagawin mo. And then, kapag okay na yung collaboration na yan, cooperation na yan, maliliwanagan ka na parang, ay, tama nga kayo. Ay, buti sinabi mo yan. Ngayon, gets ko na. Kapag gets mo na, pipili ka na ng isang bagay, yun yung solid, at iaandar mo siya forward. Kikilos ka na para salubungin siya. Para makita mo na, ready na ako para sa'yo, kikilos na ako para sa'yo, alam ko na gagawin ko, may katulong na ako para ma-accomplish yan. Parang ganyan. So, be brave, be strong, kaya mo yan. If you're waiting for the yes answer or no answer, the answer for your question is yes. Kayang-kaya, darating, magagawa, permanente, solid, pangmatagalan, pero make up your mind and cooperate with these people, okay? Para mas solid, mas mabilis, mas maganda, at mas smooth sailing yung pangyayari para dito, okay? So Libra, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung July 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you, Libra, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.